Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa I think viral video to kasi tungkol ito kay Digong eh. Marami diyang mga DDS at saka diehard na nag-aabang sa mga ganyang video. Kaya lang I think this one is a negative, has a negative impact sa kanya kasi sa video na to makikita natin yung wala ng kakayahan, so hindi na kayang kumilos ng maayos nitong Duterte. Ngayon 'di ba, plano pa niya tumakbo ulit as a senator. Bakit hindi na lang nila hayaan yung mga anak nila, mga kapatid nila ang tumakbo? Sila pa yung may mga kakayanan, sila yung malalakas na kaya pang gampanan yung mga trabahong dapat gampanan. Tingnan po natin. Tingnan niyo po ang sitwasyon niya. Sobrang hirap na po siyang maglakad. Sobrang gamit na gamit itong matandang Duterte sa pamumulitika ngayon. Siyempre siya naman nagpapagamit kasi naghahanap nga siya ng mga kakampi dahil sa sobrang dami ng kaso na patong-patong na nilabas para sa kanya, kailangan talaga niya ng mga kakampi. So, eto na nga. Paano pa niya magagampanan ang tungkulin niya? Ang kailangan ng mga botante ay hindi po pasyente. Ang kailangan po natin ay yung marunong at kaya pang magtrabaho para maipakita sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino na kapaki-pakinabang po sila. So eto, hirap na siyang maglakad. Ano to? Drama na naman para kaawaan sila ng mga kababayan nating Pilipino at kampihan sa mga kasalanan at maling ginawa niya nung pamunuan niya. Oo, sabihin na natin na mayroon siyang mga magagandang ginawa. Pero kung tot susumahin natin, mas marami siyang maling ginawa na inaakusa sa kanya ng mga tao ngayon. Ang dami kasi alam mo yung drugs, sa tingin ko kaya nga tinawag na drugs is gamot. So pinagbabawal nga siyang gamot. Pero kung titingnan natin, gamot pa rin siya. Sa ibang bansa nga 'di ba ginagamit yan na gamot, parang as a painkiller ata or something na makakaiwas ka sa mga bagay na basta alam ko ginagamit na gamot yan eh. So inabuso kasi niya yung kapangyarihan niya ng dahil nga dyan sa drugs na sinasabi niya. Pero tingnan mo hanggang ngayon, kalat na kalat pa rin. Maraming natakot, pero karamihan sa natakot is yung mga small lang. Small drug pusher, small drug user. Pero kung ako lang ang tatanungin, kung ako lang pwede namang i-rehabilitate yan eh. Kaya nga kayo nagpagawa ng mga rehabilitation center na malalaki, di ba? So para saan pa yung mga ginastos nyo sa rehabilitation? Kung papatayin nyo rin lang ang mga pusher at user dito sa Pilipinas. Pusher nga lang sila at user lang sila. Nagpupush at gumagamit. Pero yung mga akusasyon na may ginagawa silang mali, sa tingin nyo, ang tao kasi, nakadrugs yan o hindi, kung kailangan niyang gumawa ng mali o naisipan niyang gumawa ng mali, gagawa at gagawa yan ng mali. It's not because of drugs. Marami kasing kwento ngayon na ginawa nila yan dahil kailangan nila yan. Hindi natin maaalis yun. Pero sabihin na natin, ano man ang ginawa nyo, ang mali ay mali pa rin. So dapat ang tama ay tama pa rin. So dito natin makikita kung sino talaga ang tama at kung sino ang mali. So sa mga ginawa ni Digong noon at sa nangyayari sa buhay niya ngayon, eto lang siguro ang masasabi ko. Karma is real. Thank you.